Marshall Peak, Kabanata 605. Ang pinakamalakas. Tahimik at imposibleng bantayan ang reaksyon ng shadow cutting technique. Noong una, naaalala pa rin siya ng mga kamag-anak ni Yang Kai, ngunit unti-unti, ang lahat ng alaala ni Yang Kai ay nagsimulang maglaho at kalaunan ay nawala. Ang alaala ng bawat tao ay biglang naging walang laman. Para sa isang yugto ng panahon, nakalimutan pa nga ng lahat kung bakit sila nagtipon-tipon dito hanggang sa maalala nilang naghihintay sila ng isang napakahalagang tao dito. Kung sino ang taong iyon, wala ni isa sa kanila ang may impresyon sa kanya. Malaki ang epekto ng kasaysayan ng karakter na dinala ni Xia Ningqiang. Ang mga bagay na naitala sa kasaysayan ng karakter at ang natitirang mga alaala sa kanilang isipan ay ganap na umakma sa isa't isa, na nagpapahintulot sa kanila na malaman na ang isang taong nagngangalang Yang Kai ay lumitaw sa kanilang buhay, at ang taong iyon ay may malaking bigat sa kanilang mga puso. Hindi kalayuan sa lugar na ito, mayroong void corridor na direktang patungo sa Chaotic Dead Territory. Sa sandaling ito, isang figure ang lumabas mula sa void corridor. Si Zhang Ruoxi iyon. Ang cultivation ni Ruoxi ay kasalukuyang nasa rurok ng 9th grade, at ang mga pakpak sa kanyang likod ay nawala din dahil sa Great Yang at Great Yin Force ay nagkahiwa-hiwalay sa kanyang katawan. Sa labanang iyon, halos nasunog na ang kanyang Heaven Grade bloodline, at pagkatapos ng mahusay na labanang iyon, hindi na niya napanatili ang balanse ng Great Yang at Great Yin Force, kaya makakabalik na lang siya sa Chaotic Dead Territory at habarin ang Great Yang at Great Yin Force. Bagamat napakalaki ng pagkawala ng kanyang Heaven Grade bloodline, hindi ito gaanong naging epekto sa kanyang sariling lakas. Mahihirapan lang siyang ibalik ang kanyang lakas sa oras na iyon sa hinaharap. Paglabas ng Void Corridor, tinukoy ni Ruoxi ang direksyon at mabilis na nakarating sa palasyo kung saan nagtipon si Suyan at ang iba pa. Nang makita siyang lumitaw, lahat ay napalingon. Magsisimula na, mahinang sabi ni Ruoxi. Mataimtim na tumango ang lahat. Sa entablado sa harap ng palasyo, ang lahat ay nakaupo na naka-cross-legged at tahimik na binibigkas ang pangalan ni Yang Kai. Noong una, walang kakaiba. Sa nakalipas na 8,000 taon, ang lahat ay nakagawa ng mga katulad na bagay ng hindi mabilang na beses para lamang ipaalala sa kanilang sarili na huwag kalimutan ang pangalang iyon. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, isang kakaibang pakiramdam ang nagsimulang lumitaw. Bumigat ang dibdib ng bawat isa, parang may bundok na dumidiin sa kanila, at lalong bumigat ang bundok. Habang lumalakas ang pakiramdam na ito, nagsimula ring gumising ang mga nakalimutang emosyon, at ang sakit ng pananabik ay dumaan sa kanila. Walang nakakaalam kung sino ang nawawala sa kanila, at wala sa kanila ang may malinaw na layunin sa kanilang mga puso, ngunit naramdaman nila na may isang taong nag-iwan ng malalim na marka sa kanilang buhay ay nakalimutan, at ang pangalan ng taong iyon ay Yang Kai. Ang kawalan ay makulay, ito ay napuno ng kaguluhan at pagbaluktot. Isang matipunong lalaki na may hawak na espada sa magkabilang kamay ang umungal at naglaslas. Ang Spacetime River ay halos maputol sa kalahati ng sword strike na ito, at sa likod nito, ang figure ni Yang Kai ay kumikislap habang ang tubig ng ilog ay umaalon patungo sa lalaking may hawak ng espada. Itinaas niya ang kanyang kamay, nagpadala siya ng isang alon ng tubig patungo sa lalaki. Nagbago ang ekspresyon ng malaking lalaki. Pagkatapos ng libu-libong taon ng pakikipaglaban, natural na naunawaan niya ang kapangyarihan ng tila hindi kapansin-pansing alon na ito. Ang alon na ito ay naglalaman ng kapangyarihan ng 3,000 Great Dao, kaya kahit siya ay hindi nang ahas na maakit dito. Itinaas ng matipunong lalaki ang kanyang espada at naglaslas, binasag ang mga paparating na alon at nagpapadala ng mga patak ng tubig na lumilipad sa lahat ng direksyon. Gayunpaman, tila umiiwas ang matipunong lalaki sa mga ahas at alakdan nang mabilis itong umatras. Hindi siya hinabol ni Yang Kai at nakatayo lang sa pwesto. Napabuntong hininga siya sa kanyang puso. Noong ginamit niya ang shadow cutting technique para talunin ang Black Ink, nasira na siya ng kapangyarihan ng espasyo at oras. Akala niya ay matutulog na siya ng mahimbing o kung ano pang hindi kilalang engkwentro, ngunit sa isang kisap mata ay lumitaw siya sa misteryosong lugar na ito. Pagkatapos nito, sinimulan niyang tuklasin ang lugar na ito. Ang ikinagulat niya ay hindi lang siya ang nandito, marami pang master. Ang lakas ng bawat isa sa mga master na ito ay hindi mas mababa sa kanya, ang ilan ay mas malakas kaysa sa kanya. Ito ay labis na ikinagulat ni Yang Kai, dahil sa buong universo, ito man ay ang kanyang antas ng paglilinang o ang kanyang pag-unawa sa kanyang sariling Great Dao, walang sino man sa kanila ang maaaring maihambing sa kanya. Maging ang Black Ink, na 30% ng kanyang source na Seliado, ay napatay na, kaya sino sa mundong ito ang maaaring maging kanyang kalaban. Ngunit sa totoo lang,
Maraming mga master dito nakapantay niya, at marami sa kanila. Ang mas lalong hindi siya nakaimik ay ang lahat ng mga tao dito ay sobrang pandigma. Hindi alintana kung mayroon silang anumang hinaing sa isa't isa, sa sandaling sila ay nagkita, may 70% pagkakataon na sila ay mag-away. Ang mga labanan ay tila naging motibasyon para sa mga nabubuhay na nilalang dito upang mabuhay. Sa simula, medyo nagdusa si Yang Kai. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, ang kanyang mga pinsala ay bumuti at ang kanyang pag-unawa sa 3,000 Great Daos ay naging mas malalim, ang kanyang sitwasyon ay unti-unting bumuti. Nakilala rin niya ang isang kaibigan na maaari niyang gawin. Ang pangalan ng lalaking ito ay Chong Jiu, at siya ay isang napakalakas na tao. Noong hinahabol si Yang Kai, tinulungan siya ng lalaking ito. Sa pamamagitan ng kanyang pakikipag-usap kay Chong Jiu, naunawaan ni Yang Kai na ito ang lugar ng exile para sa lahat ng mga masters na nakahawak sa bawal. Sa madaling salita, lahat ng lumitaw dito ay nakahawak ng ilang bawal. Ipinatawag ni Yang Kai ang kanyang mga shadow mula sa hinaharap na seksyon ng space-time, na isang bawal. Bagamat hindi niya alam kung ano ang ginawa ni Chong Jiu, sigurado siyang nakatagpo siya ng katulad na bagay. Ito ay isang hindi kilalang tabulan. Ang sinumang pumasok sa lugar na ito ay mabilis na malilimutan ng mundo. Lahat ng alaala na may kaugnayan sa mga pumasok sa lugar na ito ay mabubure sa maikling panahon. Sa 3,000 mundo, tiyak na walang gaanong mga master na maihahambing kay Yang Kai, o mas malakas pa sa kanya. Naisip ni Yang Kai ang Universe Furnace at ang proseso ng pagbubukas ng mundo at agad na naunawaan na ang mga master dito ay nagmula sa iba't ibang mundo. Ang bawat isa sa kanila ay umabot na sa tugatog ng kanilang lakas sa kanilang sariling mundo at nakahawak pa sa ilang mga bawal na hindi dapat hawakan. Minsan ay tinanong ni Yang Kai si Chong Jiu tungkol sa paraan ng pagtakas, si Chong Jiu ay hindi nagtago ng anuman sa kanyang sarili. Medyo mas maaga siyang pumasok kay Yang Kai, kaya mas marami siyang alam na impormasyon. Ayon sa kanya, hindi imposibleng makatakas mula sa lugar na ito, ngunit kapakipakinabang man o hindi ang dalawang pamamaraan na ito, walang nakakaalam, dahil mula pa noong unang panahon hanggang ngayon, wala pang president na sinumang pumapasok sa lugar na ito ay magagawang tumakas. Ang unang paraan ay ang ipagpatuloy ang pakikipaglaban at pagpatay sa mga masters mula sa ibang mundo. Marahil kung sapat na ang kanilang napatay sa kanila, makakaalis na sila. Hindi alam kung sino ang nagmungkahi ng ideyang ito, ngunit tila hindi ka panipaniwala dahil walang batayan para dito. Ang pangalawang paraan ay mas maaasahan, ito ay ang mga tao sa iyong mundo ay naaalala ka pa rin at handang tanggapin ang iyong pagbabalik. Ang isang tao ay mamamatay ng 2 beses sa kanyang buhay. Ang unang pagkakataon ay kapag sila ay namatay at ang kanilang buhay ay nagtatapos, at ang pangalawang pagkakataon ay kapag ang huling taong nakakaalala sa iyo ay nakakalimutan ka. Sa atin, bagamat nabubuhay pa tayo rito, hindi na tayo naaalala ng mundong ginagalawan natin, kaya sa mundong iyon, patay na tayo. Kung gusto naming bumangon mula sa mga patay, dapat mayroon kaming sapat na mga tao na nakakaalala sa iyo upang sirain ang bawal na ito. Ito ang eksaktong mga salita ni Chong Jiu, at naalala ito ni Yang Kai ng napakalinaw. Sa oras na iyon, umiinom siya ng spirit wine na kinuha niya mula sa kanyang small universe habang sinasabi ang mga salitang ito. Bagamat ang pangalawang pamamaraan na ito ay higit na maaasahan kaysa sa una, imposible pa rin itong malutas, dahil kapag ang isang tao ay pumasok sa lugar na ito, ang buong mundo na kanilang tinitirhan noon ay maaagnas ng isang taboo forces, na nagiging sanhi ng pagkawala ng lahat ng alaala ng taong ito. Sa napakaikling panahon, kung ang mga alaala ng isang tao ay nawala, wala nang matitira. Kahit na may ilang nakasulat na record na naiwan, sa paglipas ng panahon, sila ay magiging alabok sa kasaysayan. Pagkasabi nito, tinapik ni Chong Jiu ang balikat ni Yang Kai. Little brother, manatili ka lang dito. Bagamat walang paraan, medyo masigla pa rin. Ito ay talagang medyo masigla. Marami sa mga pinakamakapangyarihang master sa mundo ang natipon dito, walang tigil na nakikipaglaban araw-araw. Sa labas ng mundo, mahirap makita ang eksenang ito, ngunit dito ito ay isang pangkaraniwang pangyayari. Sa oras na iyon, tumugon lamang si Yang Kai kay Chong Jiu. Lalabas ako, hindi ako malilimutan ng mundo ko. Tiningnan siya ni Chong Jiu na parang tulala at sinabing, hihintayin ko ang araw na iyon. Ang pagkalkula ng oras, ang araw na iyon ay dapat na malapit nang dumating. Sa pagkataranta, ang malaking lalaking may hawak ng espada ay nakabalik na at nagpadala ng nakakagulat na sword light na nagtulak kay Yang Kai na umiwas. Sa di kalayuan, umalangaw-ngaw ang tawa ni Chong Jiu. Yang Kai, huwag kang mamatay. Kung mamatay ka,
hindi ako makakapanood ng magandang palabas. Ilang araw na ang nakalipas, dumating siya gaya ng ipinangako, gustong makita kung makakaalis nga ba si Yang Kai sa lugar na ito. Bagamat naramdaman niyang wala ng pag-asa si Yang Kai, dahil ito ay isang kasunduan, natural na kailangan niyang sumunod dito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may dumating upang maghiganti kay Yang Kai. Bagamat tinatawag itong paghihiganti, ang totoo ay walang matinding awayan sa pagitan nila. Ang lalaking may hawak ng espada ay nakipag-away kay Yang Kai nang hindi bababa sa 100 beses sa nakalipas na libu-libong taon, at ni isa sa kanila ay walang nagawa sa isa pa. Sa pagkakataong ito, nakahanap na talaga siya ng katulong at gusto siyang i-bully ng mga numero. Sa hindi inaasahan, si Chong Jiu ay kasama ni Yang Kai, at sa pagkakataong ito, sumiklab ang isang mahusay na labanan. Hinarap ni Yang Kai ang malaking lalaking may hawak ng espada habang si Chong Jiu ay humarap sa katulong na inimbitahan ng malaking lalaki na may hawak ng espada. Sa likod ng Chong Jiu ay nakatayo ang isang matayog na puno. Ang puno ay malumanay na umindayog at nagliwanag ng gininto ang liwanag, na parabang ito ay hinagis mula sa ginto. Ang mga dahon nito ay sumasayaw sa hangin habang humahampas ito sa hangin, ang mga galaw nito ay puno ng walang katapusang kapangyarihan, na pinipilit na muling umatras ang kanyang kalaban. Pagkaraan ng ilang sandali, hindi napigilan ng master na suriin si Chong Jiu at itanong. Ang lahi ng Dao Tree. Nagtaas ng kilay si Chong Jiu. Nakita mo na, sinabi ng eksperto. Ang lahi ng Dao Tree ay sikat sa buong langit, at mayroon akong karangalan na maranasan ito para sa aking sarili. Pagkasabi nito, iniligpit niya ang kanyang sandata. Hindi ako lalaban. Bahagyang ngumiti si Chong Jiu. Mayroon ako ng parehong ideya. Sa ipinagbabawal na lupaing ito, madalas na sumiklab ang mga malalaking labanan, ngunit maraming mga kaso kung saan ang isang ngiti ay maaaring magtanggol ng lahat ng sama ng loob. Pagkatapos ng lahat, ang lakas ng lahat ay halos pareho, kaya maliban kung mayroong isang uri ng hindi mapagkakasundo na sama ng loob sa pagitan nila, walang sino man ang handang makipaglaban hanggang kamatayan sa iba. Halimbawa, ang lalaking may hawak ng espada na paulit-ulit na naghahangad ng problema kay Yang Kai ay talagang bihira, higit sa lahat dahil si Yang Kai ay narito lamang ng maikling panahon, kaya ang lalaking may hawak ng espada ay palaging nararamdaman na si Yang Kai ay isang malambot na persiman. Madaling maduraj. Ang lakas ni Yang Kai ay lumago ng malaki sa nakalipas na 8,000 taon. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos lunukan at pinuhin ang space-time river ni Mo, wala siyang oras upang pagsamahin ang kanyang pundasyon at gawing perpekto ang kanyang pundasyon bago siya napilitang labanan ang Black Ink. Hanggang sa pumasok siya sa lugar na ito at nakipaglaban sa isang mahusay na labanan ay unti-unting natutunaw ang mga benepisyong nakuha niya mula sa regalo ni Mo. Higit pa rito, ang pundasyon ng kanyang miniature universe ay patuloy na tumataas. Kung babalik siya sa 8,000 taon na ang nakalilipas para harapin ang Black Ink, tiyak na wala siya sa ganoong kahabag-habag na kalagayan. Marshall Peak, Kabanata 606. Pambihirang tagumpay. Ang mga master ng Tabuland ay nagmula sa iba't ibang mundo, at ang sistema ng paglilinang ng mga mundong ito ay iba. Halimbawa, ang mundo kung saan nagmula si Chong Jiu ay walang open heaven stage, at ang mga tao sa kanilang panig ay may sariling paraan ng paghahati ng mga kaharian. Gayunpaman, ang mga bagay ng paglilinang ay halos pareho. Sa antas ni Yang Kai at ng iba pa, lahat sila ay nagbago sa mga insight at paggamit ng Dao. Ang gintong puno sa likod ng Chong Jiu ay ang kanyang Dao, ang space-time river ay ang Dao ni Yang Kai, kaya ang taong may hawak ng espada na lumalaban kay Yang Kai ay natural na may sariling Dao. Ang espada sa kanyang kamay ay ang kanyang Dao. Si Yang Kai ay hindi pa nakakita ng ganitong purong Dao Realm Cultivator. Sa nakalipas na 8,000 taon, nakita niya ang maraming mga masters dito at nakipaglaban sa marami pang iba, ngunit sa mga tuntunin ng nakakasakit at agresibong kalikasan, walang sino man ang maaaring maihambing sa malaking lalaking ito na may hawak ng espada. Ang kabilang partido ay ginugol ang halos lahat ng kanilang oras sa labanan sa pag-atake at karaniwang walang ideya kung paano ipagtanggol. Sa karamihan, susubukan nilang umiwas. Ang pakikipaglaban sa gayong tao ang pinakamahirap dahil mahirap matukoy ang mananalo. Kapag napagdesisyonan na ang mananalo, ang buhay at kamatayan ay tiyak na matutukoy. Jian ba, walang awayan sa pagitan natin, bakit kailangan mong ipilit na lumaban? Pagkatapos magpalitan ng suntok saglit, sumigaw si Yang Kai, dahilan para bumagsak ang mga alon sa ibaba niya. Sa hindi kalayuan, ngumiti ng masama si Jian ba. Ano ang kailangan upang pag-usapan ang tungkol sa awayan sa mapahamak na lugar na ito? Dahil pumunta ako dito ngayon, mamatay ka man o mamatay ako.
Dahan-daang umiling si Yang Kai, ganap na hindi makapagpaliwanag sa taong ito. Kung magagamit ang shadow cutting technique, tiwala si Yang Kai na kaya niyang talunin si Jianba, ngunit 8,000 taon na ang nakalilipas, noong nakikipag-usap siya sa Black Ink, ipinatawag na niya ang shadow cutting technique mula sa future space-time. Bilang resulta, si Yang Kai ay nakulong dito, hindi nagamit ang shadow cutting technique. Ang mga anino ng parehong oras at espasyo ay maaari lamang ipatawag ng isang beses. Walang magawa, magagamit lang niya ang kapangyarihan ng mahabang ilog para labanan si Jianba. Gayunpaman, sa hindi malamang dahilan, nakaramdam si Yang Kai ng pagkabalisa ngayon. Akala niya ay dahil nalalapit na ang 8,000 taon na deadline at hindi siya mapalagay, ngunit kalaunan ay napagtanto niyang hindi pala. Ang pakikipaglaban sa isang malakas na kalaban tulad ni Jianba ay hindi isang bagay na kayang-kaya niyang gambulin, kaya paano siya magkakaroon ng ekstrang lakas upang isaalang-alang ang 8,000 taon na deadline. Ang naging sanhi ng kanyang pakiramdam na hindi mapalagay ay isang panlabas na puwersa. Dahil dito, sa labanan laban kay Jianba, unti-unti siyang nawawalan ng lakas. Napansin ni Chong Jiu, na nanunood ng labanan mula sa malayo, ang hindi pangkaraniwang sitwasyong ito at hindi niya maiwasang mapasimangot, ngunit hindi niya alam kung ano ang nangyari kay Yang Kai. Sa mga sandaling ito, kaharap pa rin niya ang mga katulong na inimbitahan ni Jianba, kaya hindi nararapat na tumulong siya, kaya't maaari na lamang siyang maghintay at makita. Ang kapangyarihan ng dakilang daw ay nagiba-iba at walang katapusang pag-aaway. Sa isang punto, narinig ni Yang Kai ang isang sigaw. Naging absent-minded ang kanyang ekspresyon, ngunit bago pa niya marinig ng malinaw, nawala na si Jianba. Nakaramdam ng krisis na bumabalot sa kanyang buong katawan, alam ni Yang Kai na hindi maganda ang sitwasyon, ang kanyang anyo ay mabilis na na-distort at naglalaho. Sa susunod na sandali, lumitaw si Jianba sa kanyang harapan at naglazlaz. Tumalsik ang dugo nang lumitaw ang figure ni Yang Kai sa ibang direksyon at itinaas niya ang kanyang kamay upang takpan ang kanyang tiyan, kung saan siya hiniwa ni Jianba. Muling umalangaw-ngaw ang sigaw at umiling si Yang Kai, sinusubukang iwaksi ang kakaibang tunog na ito, ngunit hindi niya magawa. Nang umalangaw-ngaw ang unang boses, sinundan ito ng pangalawa at pangatlo. Sa ilang paghinga lang, naramdaman ni Yang Kai ang hindi mabilang na mga boses na umuugong sa kanyang ulo, hindi mabilang na mga boses na nagiging isang magulong ingay na kalaunan ay nauwi sa dalawang salita. Pangalan niya iyon. Hinabol siya ni Jianba, at nang siya ay gagawa ng kanyang hakbang, isang matinding takot ang biglang tumama sa kanyang puso. Nang ang damdaming ito ay bumalot sa kanyang puso, nanlaki ang mga mata ni Jianba, ang kanyang ekspresyon ay hindi na puno ng takot ngunit sa halip ay naging labis na nasasabik. Dahil mula nang maabot ng kanyang paglilinang ang malaking tagumpay, walang sino man ang nakapagbigay sa kanya ng ganoong pakiramdam. Kahit sa tabuland na ito, kung saan nakatagpo siya ng hindi mabilang na mga master, walang sino man ang nakapagparamdam sa kanya ng takot. Ngunit sa sandaling ito, kaharap ang isang kaaway na nasugatan niya, muling lumitaw ang pinakahihintay na pakiramdam na ito. Hindi niya maiwasang maalala ang maraming mga masters na nakaharap niya noong siya ay mahina. Ang tibak na kasama niya sa buong buhay niya ay nagsimulang huni, nagbabala sa kanya na umatras. Hindi umatras si Jianba, sa halip ay naglazlaz gamit ang kanyang espada, na naging dahilan upang ang mga ekspresyon ni Chong Jiu at ng iba pang powerhouse na nanunood mula sa malayo ay naging sobrang solemn, dahil ang espadang ito ay masasabing ang pinakamalakas na espada na nakita nila, isang espada na ginamit ni Jianba ang kanyang buong lakas. Nang lumitaw ang tibak na ito ay buhay o kamatayan. Napuno ng liwanag ng espada ang kanilang paningin at wala nang ibang makita. Nang mawala ang liwanag ng espada, mabilis na tumangala si Chong Jiu at ang isa pang master at nakakita ng isang bagay na nagpalaki sa kanilang mga mata. Hindi ganap na hinarangan ni Yang Kai ang sword strike na ito. Dama po itong sword strike sa balikat niya at halos maputol ang isang braso niya. Ang walang katapusang tubig ng ilog ay bumalot sa espada at braso ni Jianba, dahilan upang hindi niya magamit ang kanyang buong lakas. Bagamat nasugatan si Yang Kai, ang kanyang ekspresyon ay lubhang kakaiba, na para bang siya ay medyo nalilito at gumaan. Ang higit na nakakuha ng atensyon ni Chong Jiu ay ang espasyo sa likod ni Yang Kai ay naging lubhang kakaiba at patuloy na bumabaluktot. Mula sa baluktot na espasyong ito, nagkaroon ng mahinang kapangyarihan ng espasyo at oras na tila konektado dito. Nasira ang tabu forces dito. Nang maalala ni Chong Jiu ang tiwala ng mga salita ni Yang Kai, ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng husto. Hindi kaya totoo ang mga kumakalat na tsismis sa tabulan? Sapat na ba ang mga tao sa mundong tinitirhan ni Yang Kai na naaalala pa rin siya?
Ngunit paano nangyari ang ganoong bagay? Ang sinumang pumasok sa lugar na ito ay mabilis na malilimutan. Kung hindi, pagkatapos ng maraming taon, paanong hindi makakaalis ang mga master na pumasok sa lugar na ito? Ngunit maliban sa posibilidad na ito, si Chong Jiu ay hindi makahanap ng isang mas mahusay na paliwanag. Yang Kai. Mabilis niyang sigaw. Si Yang Kai, na nalubog sa napakagandang pakiramdam na ito, ay nagtaas ng ulo at ngumiti sa kanya bago lumingon kay Jianba, na nakatayo malapit sa kanya. Sa ilalim ng natigil ang tingin ni Jianba, iniunat ni Yang Kai ang dalawang daliri at hinawakan ang kanyang espada. Lumalabas na sa pamamagitan lamang ng pagsira sa Tabo Forces maaari kang makapasok sa mas mataas na larangan ng martial daw. Pagkasabi nito ay marahan niyang itinaas ang kanyang daliri at dinampot din ang mahabang espada na tumama sa kanyang balikat. Ang mga sulok ng mga mata ni Jianba ay marahas na kumaibot habang siya ay likas na naramdaman na may mali. Sa sandaling ito, binigyan siya ni Yang Kai ng kakaibang pakiramdam, na para bang malapit na siyang masira. Sa kaibuturan ng kanyang puso, labis siyang nabigla. Ang mga master sa Tabuland ay naabot na lahat ang kanilang mga limitasyon. Ang dahilan kung bakit sila nakulong dito ay dahil gusto nilang makapasok sa mas matataas na lugar, ngunit sa huli, nahawakan na nila ang Tabo of the Heavens. Ngayon, nakita niya ang katotohanan at nakarinig ng isang sikreto. Ang paglabag sa Tabo Forces ay magbibigay daan sa isa na makakita ng mas mataas na kaharian. Isa itong malaking dagok sa mental state ni Jianba. Hindi pa banggitin siya, maging si Chong Jiu, na nakatingin sa malayo, at ang katulong na inimbitahan ni Jianba, ay ganoon din ang naramdaman. Pakawalan. Tumingin si Yang Kai kay Jianba. Si Jianba ay kumuyam ang kanyang mga ngipin at hindi umimik, ibinuhos ang lahat ng kanyang lakas sa kanyang espada at itinulak ito pababa, na tila gustong hatiin si Yang Kai sa dalawa. Ang espada sa kanyang kamay ay ang kanyang daw, ang pag-abandona rito ay katumbas ng pag-abandona sa kanyang daw, kaya paano siya papayag? Martial Peak, Kabanata 6007. Nawala siya. Sa High Heaven Territory sa Star Boundary, Myriad Monster Territory maraming universe worlds, hanggat may mga lugar kung saan naninirahan ang human race, lahat sila ay magpupuri sa pangalan ni Yang Kai at ikakalat ang kapangyarihan ng Void Great Emperor. Sa mga unang araw, walang kakaibang nangyari, ngunit sa paglipas ng panahon, ang lahat ay nakarinig ng kakaibang tunog. Ang tunog ay parang alon na humahampas sa dalampasigan. Habang patuloy na kumikilos ang human race, lumalakas ang kanilang mga boses. Hanggang sa isang tiyak na sandali, isang natural na kababalaghan ang naganap. Sa lugar kung saan nagtipon ang human race, isang malaking ilog ang biglang lumitaw ng wala saan. Ang galit na paggalaw ng mga alon ay nagmula sa ilog at nakita ng lahat ang mahiwagang eksenang ito. Ang tubig ng ilog ay lumundag at umaagos sa malayo, dumaan sa walang katapusang kawalan, dumaan sa sunod-sunod na dakilang domain, dumaan sa lahat ng sinaunang larangan ng digmaan at sa wakas ay nagtatagpo sa huling larangan ng digmaan sa pagitan ng Yang Kai at Black Ink. Sa loob ng palasyo, pinanood ng 12 ng malapit na kamag-anak ni Yang Kai ang eksenang ito na may mga ekspresyong nasa sabik. Ang kanilang pag-awit ay nagiging mas minadali, ang kanilang mga ekspresyon ay nagiging mas taos-puso. Ang orihinal na medyo ilusyon na ilog na tila umiiral lamang sa ibang espasyo-oras ay mabilis na naging matatag, at habang ang mga alon ay umaalon, isang figure ang lumabas mula sa ilog. Pagtingin sa mga figure sa ibabaw ng palasyo, ngumiti siya at sinabing, "Bumalik na ako." Sa ibabaw ng palasyo, maraming tao ang umiiyak sa tuwa habang ang sunod-sunod na figure ay lumilipad patungo sa taong iyon. Sa Tabuland, maraming mga master ang nakarinig ng balita at nagtipon dito. Sa maikling panahon lang, mahigit 100 tao na ang nagtipon at mas marami pa ang dumating mula sa malayo. Ang mga taong ito ay pawang mga master ng kani-kanilang mundo, bawat isa sa kanila ay naabot ang kanilang sariling mga limitasyon, bawat isa sa kanila ay isang alamat ng kanilang sariling mundo. Ngunit ngayon, matagal na silang kinalimutan ng kanilang mundo, dahilan upang sila ay matrap sa Tabuland na ito. Mahigit 100 Peakmaster ang tahimik na nakatayo, nakatingin sa isang lumulutang na bangkay sa hindi kalayuan. Ito ang bangkay ni Jianba, at sa kanyang kamay ay isang putol na espada. Ang isa pang kalahati ng sirang espada ay ipinasok sa kanyang dibdib, pinapatay ang kanyang sigla. Patay. Sa Tabuland, hindi nagkukulang ang mga taong lumaban ng buong tapang at walang awa. Minsan, sumiklab ang mga malalaking labanan, at lahat ng mga ito ay bihirang labanan sa labas ng mundo. Pero sa totoo lang, kakaunti lang ang namatay. Ito ay dahil kahit na ang mga sistema ng paglilinang ng pinakamakapangyarihang mga cultivator ay naiiba, kapag sila ay nilinang sa sukdulan,
sila ay hahabulin ang Dao. Masasabing ang lahat ng mga batas ng mundo ay nagsasama-sama, na nagiging sanhi ng lakas ng bawat isa na magkapareho, kaya gaano man katindi ang labanan, kakaunti ang mamamatay sa labanan. Ang huling beses na may namatay ay daan-daang libong taon na ang nakalilipas. May isang lalaking may masamang personalidad na nagdulot ng galit sa publiko at kinubkob ng maraming pinakamataas na master. Ngunit ngayon, malinaw na ang pagkamatay ni Jian Ba ay hindi dahil sa pagkubkob. Kahit anong uri ng lakas ang kanilang nilinang, matalas pa rin ang kanilang mga mata. Ang pumatay kay Jian Ba ay isang solong tao. Bukod dito, napakadali niyang napatay kaya nasira pa niya ang kanyang espada. Kahit na ang mga Supreme Master na naruroon ay hindi pamilyar kay Jian Ba, kahit papaano ay nakipag-ugnayan sila sa kanya noon. Ang espada ni Jian Ba ay ang kanyang Dao, kaya ang pagpatay sa isang tao ay maaaring hindi isang malaking bagay, ngunit ang pagpatay ng isang tao habang sinisira ang kanilang Dao sa parehong oras ay medyo hindi maisip. Ang nakakuha ng atensyon ng maraming Supreme Masters ay ngayon lang, malinaw na nakaramdam sila ng kakaibang galaw dito. Kahit na sila ay napakalayo, ang mga paggalaw ay kitang-kita tulad ng mga apoy sa kadiliman. Ito ang tunog ng isang taong sumisira sa kanilang kasalukuyang kaharian. Pero pagdating nila dito, wala silang nakita. Sa ilalim ng pagbabantay ng lahat, si Chong Jiu at ang ekspertong si Jian Ba na dinala ay may mapait na ekspresyon. Ang eksena ng pagpatay ni Yang Kai kay Jian Ba ay nasaksihan nilang lahat, na nagdulot sa kanila ng matinding pagkabigla sa kanilang mga puso. Sa oras na bumalik sila sa kanilang katinoan, napansin na ng ilang Supreme Masters ang kaguluhan at nagmadaling lumapit upang mag-imbestiga. Naging dahilan ito upang hindi sila makaalis kahit na gusto nila. Kung aalis sila ngayon, tiyak na mapipilitin silang manatili. Masyadong matagal ang mga Supreme Masters na nakulong dito, kaya ang anumang kakaibang galaw ay makakaakit ng kanilang atensyon, hindi pa banggitin ang isang kaguluhan na lumampas sa limitasyon ng kanilang kasalukuyang lakas. Sino ang nandoon? May biglang nagtanong. Kahit na ito ay isang random na tanong, ang kahulugan sa likod nito ay kitang-kita. Halatang nagtatanong kung sino ang nakakita kay Jian Ba na namatay. Walang nagsalita. Sino ang unang dumating dito? May nagtanong. Wala pa ring nagsasalita. Ngunit ang mga mata ng mga Supreme Master ay nagsimulang lumipat, bawat isa sa kanila ay nakatingin sa isang taong mas nauna sa kanila. Sa huli, ang mga mata ng lahat ay nakatuon kay Chong Jiu. Nangunot ang ilong ni Chong Jiu sa galit habang nakatitig sa katulong na inimbitahan ni Jian Ba. Bakit ka rin nakatingin sa akin? Kasama mo ako. Bagamat sa orihinal na magkaibang panig ang dalawa, sa sandaling ito, malinaw na kailangan nilang magsama-sama. Kung hindi nila maayos ang sitwasyong ito, maaari silang maging pampublikong kaaway ng lahat ng mga Supreme Masters, kaya hindi nila kayang maging pabaya. Sa tabulan na ito na walang paraan, kung siya ay naging pampublikong kaaway ng lahat, ang kanyang mga hinaharap na araw ay tiyak na hindi magiging madali. Sino ang pumatay kay Jian Ba? Tanong ng isang maikling matandang lalaki. Ang matandang ito ay nakulong sa tabulan na nakakaalam kung ilang taon na, kaya hindi kalabisan na sabihing isa siya sa mga pinakamatandang master sa tabulan. Sa pinakakaunti, ang daan o higit pang mga master na naruroon ay dumating sa tabulan ng mas huli sa kanya. Hindi ako. Mabilis na paglilinaw ni Chong Jiu. Wala ako ganoong kakayahan. Mabilis ding itinanggi ng Supreme Master na nakatayo sa tabi niya. Hindi ko siya pinatay. Ikaw ang unang pumunta dito, hindi mo ba nakita? Tanong ng pandak na matanda. Bagamat siya lang ang nagsalita, kinakatawan niya ang lahat. Saglit na nag-alinlangan si Chong Jiu, alam niyang kahit anong gawin niya, hindi niya maiiwasan ang bagay na ito. Sa halip na subukang pukawin ang puot ng iba, maaari pa niyang sabihin ang katotohanan. Matapos maunawaan ang puntong ito, sinabi niya. Pinatay siya ni Yang Kai. Sino si Yang Kai? Kumunot ang noo ng pandak na matanda, hindi pa niya narinig ang pangalang ito. Ang isang bagong dating na nagpakita ng kanyang Great Dao sa isang ilog ay narito ng halos 8,000 taon. Paliwanag ng isang tao. Naunawaan ng maikling matandang lalaki. Mukhang may impresyon ako sa kanya, ngunit paano papatayin ng isang bagong dating si Jian Ba? Nasaan na siya? Umalis siya. Sabi ni Zhong Jiu. Saan siya pumunta? Umalis siya, mula sa lugar na ito. Ang mga Supreme Master ay natigilan saglit bago lumingon kay Chong Jiu sa gulat. Dahil tinitigan ng napakaraming pares ng mga mata, nakaramdam din ng matinding pressure si Chong Jiu. Ang Supreme Master na nakatayo sa tabi niya ay banayad na lumipat sa gilid, gumuhit ng malinaw na linya sa pagitan nila. Sabi mo, umalis siya sa lugar na ito. Tanong ng pandak na matanda.
Bagamat kalmado ang kanyang tono ay nagugulo na ang kanyang puso. Lahat naman ng tao, hindi na kailangang titigan ako ng ganyan, umalis na talaga siya. Nakita namin ng kaibigang ito ng aming mga mata. Sabi ni Chong Jiu habang itinuro niya ang Supreme Master na humiwalay sa kanya. Nagdilim ang mukha ng lalaki, ngunit alam niyang hindi niya ito maiiwasan, kaya't nakaya niya lamang ang kanyang sarili at sabihin. Oo, umalis nga siya. Ngumiti si Chong Jiu at sinabing. Hindi ba lahat kayo naakit sa kakaibang pagbabagong iyon? I'll be frank with you, may dalawang paraan para umalis sa tabulan. Ang pangalawang paraan ay totoo, at ginamit ni Yang Kai ang pamamaraang iyon para umalis sa lugar na ito. Nang makalusot siya sa Tabu Forces dito, tila nakahanap siya ng mas mataas na Dao Realm, kaya namatay si Jianba. Mula noong sinaunang panahon, mayroong dalawang paraan upang makatakas sa tabulan. Ang isa ay ang patuloy na labanan at patayin ang iba pang mga kataas-taasang amo. Hanggat sapat ang iyong napatay, magkakaroon ka ng pagkakataong umalis sa lugar na ito. Ang pangalawa ay ang magkaroon ng sapat na mga tao sa iyong mundo na maalala ka at maging handa na tanggapin ang iyong pagbabalik. Kung ang unang paraan ay gagana o hindi, walang nakakaalam, dahil kakaunti ang mamamatay sa tabulan. Ngunit ngayon, ang pangalawang paraan na ito ay napatunayan na. Kung hindi nagsisinungaling si Chong Jiu, ginamit ni Yang Kai ang pamamaraang ito para makatakas mula sa tabulan. Sa ganitong mga kalagayan, hindi na kailangang magsinungaling si Chong Jiu, alam na alam ito ng lahat. Paano ito posible? Matapos makapasok sa lugar na ito, mabilis silang makakalimutan ng mga nilalang ng kanilang mundo. Kung walang alaala, paano nila maaalala? Ito ay imposible lamang. Tanong ng isang tao. Inilahad ni Chong Jiu ang kanyang mga kamay at sinabing. Hindi ko alam. Sa anumang kaso, matagal nang sinabi sa akin ni Yang Kai na maaalala siya ng kanyang mundo. Marahil dahil iniligtas niya ang mundong iyon, naaalala pa rin siya ng mga tao sa mundong iyon. Nahirapan pa rin itong tanggapin ng mga Supreme Master, dahil mula noong sinaunang panahon hanggang ngayon, wala pa ring pamarisan sa pag-alis ng sinumang nakulong dito. Ngunit ngayon, isang bagong dating na 8,000 taon pa lamang ang pumasok. Ikinainggit nila ito, ngunit kasabay nito, nakita rin nila ang isang kislap ng pag-asa. Kung may makaalis, nangangahulugan ito na ang tabulan na ito ay hindi isang bilangguan na hindi nila matatakasan, ngunit hindi nila mahanap ang tamang paraan. Ang pag-asa sa mga pamamaraan ni Yang Kai ay tiyak na hindi isang opsyon, hindi pa banggitin kung bakit naalala siya ng kanyang mundo, ang pangunahing dahilan ay 8,000 taon pa lamang siya rito. Ang iba ay walang ganoong kondisyon. Ang huling pumasok sa lugar na ito ay nakulong din dito sa loob ng 10,000 taon. Matapos ang 10,000 taon, ang mundong kinalalagyan niya noon ay matagal nang nawala ang lahat ng bakas ng kanyang pag-iral. Ang pagsira sa Tabu Forces dito ay nagpapahintulot sa isa na makakita ng mas mataas na kaharian. Anong klaseng kaharian yan? Tanong ng pandak na matanda. Umiling si Chong Jiu. Hindi ko alam kung saang lupain siya, ngunit ang espada ni Jianba ay nabali ng dalawa niyang daliri. Lahat ng mga masters na naruroon ay napabuntong hininga. Ang winasak ng dalawang daliri ay hindi ang espada, kundi isang Dao. May isip lamang ng isang tao kung gaano kagulat-gulat ang Dao Realm ni Yang Kai sa sandaling iyon. Lahat, bago umalis si Yang Kai, sinabi niya sa akin na hahanap siya ng paraan para iligtas ako. Bagamat hindi ko alam kung ito ay gagana, kung ito ay mangyayari, lahat ng tao dito ay magkakaroon ng paraan palabas. Inihagis ni Chong Jiu ang isa pang balita na ikinatuwa ng lahat. Sa isang iglap, nagbago ang mga ekspresyon ng lahat ng mga Supreme Masters na naruroon. Makalipas ang kalahating araw, naghiwa-hiwalay ang mga Supreme Masters. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Chong Jiu at pinunasan ang pawis sa kanyang noo. Bagamat isa rin siyang Supreme Master at hindi natatakot sa sinuman, ang tinatitigan ng napakaraming tao ay parang sinaksak sa likod. Kung hindi niya sinabi ang mga salitang iyon sa huling sandali, maghay-hinala si Chong Jiu na ang mga lalaking ito ay sabay na aatake sa kanya at pagkatapos ay tatanungin siya para sa karagdagang impormasyon. Kahit na ang lahat ng impormasyon na alam niya ay nalik. Gayunpaman, sa kanyang huling mga salita, ang mga bagay ay naiiba. Hanggat ninanais pa rin nilang lisanin ang tabulan na ito, hindi nila gagawing mahirap ang mga bagay para sa kanya sa hinaharap. Sa katunayan, kung sino man ang manggahas na gawing mahirap ang mga bagay para sa kanya, sila ay magiging pampublikong mga kaaway ng tabulan na ito. Martial Peak, Kabanata 608. World Creation Realm. Sa kawalan, isang malaking ilog ang nakaunat sa abot tanaw, ang mga tubig nito ay umaalon at bumubulusok.
Sa itaas ng malaking ilog, nakaupo si Yang Kai na naka-cross-legged sa hangin, iniabot ang kanyang kamay at hinahalo ang hangin sa kanyang harapan. Habang ginagawa niya ito, ang tubig ng ilog ay minsan ay nagiging agitated at kung minsan ay kalmado. Ang kapangyarihan ng Myriad Great Daos ay nagiba-iba kasama ng ilog. Ilang taon na ang nakalipas mula nang bumalik si Yang Kai mula sa Taboland na iyon. Sa pag-iisip pabalik sa kanyang mga walang katotohanan na karanasan sa nakalipas na ilang taon, hindi alam ni Yang Kai kung tatawa o iiyak. Noong araw na iyon, pagbalik niya mula sa Taboland, lumuluhang sumalubong sa kanya ang lahat ng kanyang mga kamag-anak, nagrereklamo sa sakit ng kanilang paghihiwalay. Maya-maya, bumalik ang lahat sa Star Boundary, at pagkatapos malaman ang balitang ito, lahat ng human race ay nagsaya. Sa 8,000 taon na nawala si Yang Kai, lahat ng alaala nila tungkol sa kanya ay nabura, ngunit sa sandaling bumalik siya, lahat ng nabura na alaala ay naibalik. Walang nakakaalam kung anong uri ng kapangyarihan ito. Si Yang Kai lang ang parang may napansin. Pagkatapos nito, isinailalim si Yang Kai sa house arrest. Tama, siya, isang makapangyarihang powerhouse na nalampasan ang Heaven Opening Realm at nakarating sa isang hindi pa nagagawang kaharian, ay inilagay sa ilalim ng house arrest. Ang naglagay sa kanya sa ilalim ng house arrest ay sina Yang Yingfeng at Dong Suzo. Nasa house arrest din ang kanyang mga asawa. Ayon sa kanyang mga magulang, matanda na sila. Isa na itong himala na naipanganak nila si Yang Zhu noong nakaraan, kaya walang paraan para magkaanak pa sila, kaya ang responsibilidad na ipagpatuloy ang bloodline ng Yang family ay ipinasa kay Yang Kai. Walang gaanong kahilingan ang matandang mag-asawa. Ang bilang ng mga asawang mayroon siya ay dapat ang bilang ng tagapagmana na mayroon siya. Sa karaniwan, ang bawat isa sa kanila ay magkakaroon ng isa. Kapag natupad ang kahilingang ito, palayain nila ang mga ito. Kung tungkol sa lakas, natural na hindi kalaban ni Yang Kai ang kanyang mga magulang. Kung talagang gusto ni Yang Kai, madali siyang makatakas. Gayunpaman, sinabi rin ng kanyang mga magulang na kung ang hindi karapat-dapat na anak na ito ay maglakas loob na suwayan sila sa pagkakataong ito, magpapakamatay sila sa High Heaven Peak. Walang ibang paraan. Ayon sa kanyang mga magulang, si Yang Kai ay naglilinang sa loob ng maraming taon at nakaranas ng maraming dakila at maliliit na mundo. Siya ay patuloy na gumagalaw. Ngayong napatahimik na ang langit at ang kanyang paglilinang ay umabot na sa limitasyon, wala na siyang dapat ikabahala sa mundong ito, kaya natural na kailangan niyang isaalang-alang ang pagpapatuloy ng linya ng dugo ng pamilyang Yang. Walang magawa, sina Yang Kai, Su Yan, at ang iba pa ay isinailalim sa house arrest sa isang solong tuktok sa High Heaven Palace. Pagkalipas lang ng ilang taon, lumabas si Yang Kai mula sa tuktok ng bundok na may pagod sa mukha, malalim ang mga mata at mapatla ang mukha. Sa likod niya ay isang malaking grupo ng mga babae na malaki ang tiyan. Tuwang-tuwa sina Yang Yingfeng at Dong Suzo. Tahimik na sinabi ni Yang Yingfeng na kailangan talagang itulak ang mga tao. Noong nakaraan, sinubukan niyang humanap ng paraan para maipagpatuloy ni Yang Kai ang kanilang bloodline, ngunit palagi niyang ginagamit ang lahat ng uri ng mga dahilan. Kung alam nila na mangyayari ito, matagal na nila itong isinailalim sa house arrest. Matapos makumplito ang gawaing ito, sa wakas ay nagkaroon ng oras si Yang Kai para makipag-usap sa mga dati niyang kaibigan. Natural na alam ni Mi Jinglen at ng iba pa ang nangyari sa kanya nitong mga nakaraang taon, kaya hindi nila napigil ang asarin siya nang magkita sila. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nalaman ni Yang Kai ang tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ng human race mula sa iba pang mga master ng 9th grade. Sa pagtatapos ng dakilang digmaan mahigit 8,000 taon na ang nakalilipas, ang Black Ink Clan ay nawasak, ang langit ay napatahimik, at ngayon ang human race ay naging master ng mundong ito. Gayunpaman, ang resulta ng hindi mabilang na mga taon ng digmaan ay mahirap burahin. Noong nakaraan, ang langit ay napakayaman, ngunit ngayon, bilang karagdagan sa Star Boundary at Myriad Monster World, mayroon ding ilang matitirahan na lugar sa Outer Universe. Ang Universe World ng lahat ng iba pang Great Domain ay maaaring ganap na nabura ng Black Ink Strength o matagal nang nawasak. Masasabing lubhang napigilan ang buhay na kapaligiran ng human race. Sa orihinal, ang bawat Great Territory sa langit ay maaaring makakita ng mga bakas ng aktibidad ng human race, ngunit ngayon, ang lahat ng nakaligtas na human race ay natipon sa High Heaven Territory at Myriad Monster Territory, na may higit sa 70% sa kanila ay nakatira sa Myriad Monster Territory. Sa katunayan, dahil sa kakapusan ng cultivation resources,
Ang Star Boundary at Myriad Monster World, dalawang Heaven Opening Realm Cradles ay matagal nang hindi na umiral, dahil ang human race ay hindi nang ahas na pabayaan ang marami sa kanilang mga clansmen na tumira sa dalawang Heaven Opening Realm Cradles na ito, baka napakaraming magagandang panla ang isinilang at walang mapagkukunan upang alagaan ang mga ito. Kapag dumami ang mga taong angkop para sa pagtatanim ngunit walang katumbas na supply, tiyak na magsisimulang mag-away ang mga tao para sa mga mapagkukunan ng pagtatanim at magdulot ng kaguluhan. Sa kasalukuyan, ang bilang ng human race na naninirahan sa Star Boundary at Myriad Monster World ay napakaliit. Kung gusto ng isa na pumasok sa dalawang Heaven Opening Realm Cradles na ito para mabuhay, kakailanganin nilang sumailalim sa isang serye ng mga pagsubok at mga seleksyon. Ito ang kasalukuyang kalagayan ng human race, nanalo sa digmaan at nawalan ng tahanan. Gayunpaman, hindi ito maaaring makatulong. Masyadong matindi ang pagsira ng Black Ink Clan sa Universe Worlds. Gayunpaman, ang human race ay walang paraan upang ayusin ang Universe World, kaya kung ito ay magpapatuloy, ang hinaharap ng human race ay magiging madilim. Sa kabutihang palad, nakabalik na si Yang Kai mula sa Tabulan. Sa sandaling ito, inaayos niya ang isang Universe World. Isa itong walang nakatirang Great Territory. Marahil ang Great Territory na ito ay dating naging abala sa ingay at kasaganaan, ngunit pagkatapos na sakupin ng Black Ink Clan sa napakaraming taon, ang natitira na lang ay isang nakamamatay na katahimikan. Ang napakalaking space-time river ay nakaunat sa kawalan, at sa gitna ng ilog na ito, isa-isa, isang napakaraming puwersa ng Great Daw ang lumitaw. Ang Black Ink strength na sumalakay sa Universe World na ito ay mabilis na hinuberin at pagkatapos ay ipinadala ni Yang Kai sa Profound Gate. Pagkatapos nito, binago ni Yang Kai ang Yin at Yang, pinagtugma ang 5 elements, at ipinanganak ang Myriad Great Daos. Ang daloy ng oras sa space-time river ay iba sa labas ng mundo, at sa kasalukuyang paglilinang ni Yang Kai, ang daloy na ito ay umabot sa napakalaking antas. Marahil sa isang kisap mata, 1,000 taon na ang lumipas sa ilog. Unti-unting nanambalik ang sigla ng walang buhay na Universe World sa space-time river. Isang maliit na figure ang lumabas mula sa kawalan at lumakad papunta sa gilid ni Yang Kai, itinikom ang kanyang mga labi habang sinasabi niya. Walang laman sa labas, wala dito, nakakainip. Biglang lumingon si Yang Kai at tinitigan siya ng masama. Kasalanan mo ang lahat. Agad na sinubukan ng bagong dating na magpaliwanag. Ano ang kinalaman ng masasamang gawa ng Black Ink sa Little 11 na ito? Ang maliit na figure na nakatayo sa tabi ni Yang Kai sa sandaling ito ay walang iba kundi si Little 11, o sa halip, ang maliit na kasamahang si Yang Kai na nakita sa Primordial World sa Dawn City. 8,000 taon na ang nakalilipas, natalo niya ang Bulk Ink at ginamit ang Profound Gate para selyuhan siya, ngunit bilang ang pinakasinaunang pag-iral sa mundong ito, kahit si Yang Kai ay hindi nagawang wasakin siya ng lubusan. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang kapangyarihan na ipinanganak mula sa simula ng mundo. Hanggat may mga buhay na nilalang sa mundong ito, hanggat may madilim na bahagi ng buhay, ang Black Ink strength ay hindi kailanman mapapatay. Gayunpaman, si Yang Kai ay gumugol ng ilang pagsisikap upang makuha ang kanyang kamalayan mula sa kapangyarihang ito. Ito ay si Little 11, na nakatayo sa tabi niya. Sa mahigpit na pagsasalita, ang Black Ink ay Little 11, ngunit magkaiba ang dalawa. Sa madaling salita, hindi lang excuse ang mga sinabi ni Little 11, iba siya sa Black Ink. Noong unang panahon, nakipaglaban siya kasama ang 10 martial ancestors upang protektahan ang human race. Gayunpaman, nakita nimo ang problema. Bago ang kanyang kamalayan ay ganap na naagnas, na-set up na niya ang Primordial Heaven Source Grand Restriction para selyuhan siya. Pagkaraan, sa mga kamay nimo, ang Black Ink Source ay nahahati sa 3,000 bahagi at tinatakan sa iba't ibang Universe World habang ang kanyang kamalayan ay pinanatili nimo. Hindi tulad ng mga pamamaraan nimo, ang kasalukuyang Little 11 ay hindi isang mahinang bata sa Dawn City, kung hindi ay hindi siya makakalakad sa kawalan ng mag-isa. Nakatingin sa umaalon na ilog sa kanyang harapan, natigilan si Little 11. Sabi nga ba, nasaan ka ngayon? Noong mga araw na nasa Tabulan si Yang Kai, hindi niya alam na pagkatapos ng kanyang pagkatalo, tinatakan siya ni Yang Kai, at ilang araw na ang nakalipas, bigla niyang nabawi ang kanyang kalayaan. Gayunpaman, nagulat siya nang matuklasan na ang lakas ni Yang Kai ay mas malaki kaysa sa nakaraang labanan, na tila nahihigitan ng Heaven Opening Realm. Sa ganoong kultibasyon, naramdaman ni Little 11 na kahit na siya ay nasa tuktok na niya, hindi pa rin siya mapapantayan ni Yang Kai. Ikaw ay isang Creation Realm Master, hindi mo ba nakikita ang aking kaharian? Tanong ni Yang Kai sa halip na sumagot.
Umiling si Little 11 at sinabing, ang aking creation realm ay peke. Ang pangunahing dahilan kung bakit ko nagawa ang Black Ink Clan ay dahil sa kakaibang Black Ink Strength, hindi dahil naabot ko ang isang partikular na kaharian, ngunit iba ka. Ang iyong kasalukuyang kaharian ay talagang lumagpas sa Heaven Opening Realm, kaya ako ay labis na na-curious sa iyong kaharian. Matagal nang napansin ni Yang Kai na may mali sa Black Ink Creation Realm, ngunit sa oras na iyon, ang kanyang lakas at paningin ay hindi sapat, kaya wala siyang matukoy. Ngayong personal na niya itong inamin, hindi na siya masyadong nagulat. Aking kaharian. Ungol ni Yang Kai at umiling. Wala pang nakarating sa kaharian na ito dati, hindi ko alam kung ano ang dapat tawag dito. Pagkasabi nito, pinalitan niya ang kanyang mga handsil at itinaas ang kanyang kamay upang kunin ang space-time river sa kanyang harapan. Hinawakan ni Yang Kai ang malaking ilog sa kanyang kamay at marahang niyugyug ito, sumigaw. Pumunta ka. Sa susunod na sandali, ang mga itim na anino ay itinapon palabas mula sa space-time river, na nagpapakita ng kanilang sarili bilang isang universe world. Ang universe world na ito ay ang mga labi ng Great Territory dito. Sa orihinal, sila ay napinsala ng Black Ink Strength at ngayon ay wala ng buhay, kahit na nawasak sa panahon ng proseso ng pagmimina ng Black Ink Clan. Ngunit ngayon, nang walang pagbubukod, ang lahat ng mga pagpapakita ng universe world na ito ay nagbago. Bagamat walang buhay na nilalang na naninirahan dito, ang bawat isa sa mga pagpapakita ng universe world na ito ay naging ganap na bago, nang walang anumang natitirang Black Ink Strength. Ang sirasirang universe world ay naayos at napuno ng perpektong kapangyarihan ng Great Dao. Sa ibabaw ng bawat universe world, ang mga halaman ay malago at yumayabong. Ang nasabing universe world ay nagsilang na ng buhay at malapit nang mag-evolve sa orihinal nitong anyo ng buhay. Kahit na sa karanasan ni Little 11, nabigla siya sa kamangha-manghang eksenang ito. Ang universe world ay hindi isang secret treasure, at hindi rin ito isang piraso ng kasangkapan. Hindi ito isang bagay na madaling ayusin, ngunit ang mga sirang piraso ng universe world ay binuhay muli ni Yang Kai. Hindi ito isang bagay na kayang gawin ng tao. Paglikha ng isang bagay mula sa wala, isang divine ability na lumikha ng isang bagong mundo, tunay na kamangha-mangha. Nakatingin sa universe worlds na lumilipad sa kawalan at unti-unting humihinto, hindi napigilan ni Little 11 na mapabuntong hininga, pakiramdam na ang mga kasalanan ng Black Ink ay nagkaroon ay lubhang nabawasan. Nang marinig ito, itinaas ni Yang Kai ang kanyang kilay at bahagyang ngumiti. Kung gayon, tawagin natin itong World Creation Realm. Ano? Natigilan si Little 11, ngunit mabilis na nakabawi at bamulong. Ang World Creation Realm ay angkop. Noong nakaraan, mayroong universe furnace upang lumikha ng isang mundo, ngunit ngayon ay mayroong space-time river na kayang lumikha ng isang bagong mundo. Ang space-time river ay nagmula sa Endless River sa loob ng universe furnace, at ang Endless River ang pundasyon ng buong universe furnace. Ang lahat ng universe world sa mundong ito ay nilikha ng Endless River, kaya naramdaman ni Yang Kai na sa kalaunan, ang kanyang sariling space-time river ay aabot sa antas ng Endless River. Terra, sa susunod na lugar. Tumayo si Yang Kai at nagmamadaling pumunta sa susunod na Great Territory, ang Little 11 na malapit na sumusunod sa likuran.